i-share para kayo yung message. Series mo lang ito eh. Disconnected. We are going to learn from the book of Genesis chapter 12. May kasabot na ito yung chapter, Pinistorya. Ngayon, kita tayo kasabot namin. Ngayon sa mali, alam tayo mga-talk namin. Sa bali namin na lesson, yung mga ito eh. Lady that I preached to the ito yung Abraham. May isang example yung sulit ng pamati. Kita i-preach tayo ng Abraham kita transform ibigyan na. Transform na nagbaliw. Okay. So, tiadalan tayo that living the common for transformation. Living the common life for transformation. Nariyan na nasa uot, Ilocano. Panawan tayo, dijay dating na normal na biyak. Apat itisabali na klase biyak. Yan. Kaya timada tayo Genesis chapter 12. And let me read verse 1. Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindred, and from thy father's house unto the land that I will show thee. And I will make thee a great nation, and will bless thee, and make thy name great, and shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. So Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. And Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. Hanggang di tayo kailan. Kaya ito gusto yung mag-initial na sa adalan ko. Ito ang aral niya. Si Abraham, meron na siyang status o dating kalagayan sa buhay. Ang naging curious ako dito, puno di ba si Abraham, nung siya ay tinawag ng Diyos. Now, kung pag-aralan mo, ay ang sagot ay hindi. At malamang si Abraham ay merong siguro nasa middle class o kaya meron din siya kakayahan sa buhay. Kasi ang pinakarason natin ay ang tatay niya, si Terah, ay may kaya yan dahil ang kanyang tirahan ay nasa isang mayaman na lugar noong panahon. Doon sa Mesopotamia, Iraq. Ngayon, yan, Iraq. At nakaya nitong ni tatay niya, ni Terah, hindi naman madaling i-travel mo ang pamilya mo mula sa isang lugar dalhin mo sa Haran. Ano? At doon ka manirahan. Ang pagka-travel ay hindi ganun kadali. Dapat meron kang mga baon. Dapat meron kang mga pag-umpisahan sa buhay pag napunta ka sa isang lugar. Kaya, nung namatay si Terah, malamang itong si Abraham, meron mga binana. Hindi naman ugali ng Hudyo na pag namatay ang magulang walang iiwanan.
dapat meron inheritance ang tawag dyan. At ito nga, merong pinagkumpisahan itong si Abraham. Imbis na maganda na siguro yung uyang-uyan niya dun sa lugar niya, kung saan sila na lipat, ay dumating ang tawag ng Diyos sa kanya. At ang sabi niya, iwanan mo na itong lugar, pupunta ka sa Kanaan, at doon, ikaw ay magiging isang nasyon, gagawin kita father of many nations. Ang gusto kong makita natin ay yung shifting ng buhay. Shifting. Shift means paglipat. Bago. Yan. From common life ni Abraham, ito yung sinasabing buhay niya dati, normal, meron siya. Pero, nag-shift mula kind of life. Ewan ko kung sa atin, ay komportable ka na sa buhay mo ngayon. Okay naman ako, may trabaho ako, meron naman akong sulong. Parang ano ka na, kontento ka ng kontento. Wala ka nang hinahanap pa. Pero kung sakaling sabihin ng Diyos sa iyo, itong common na buhay mo na ito ay baguhin natin. Imbis na buhay ng common tao dito sa mundo, gawin natin buhay na spiritual. Buhay mo ngayon, wala kang connection masyado sa Diyos o wala kang connection sa Diyos. Gawin natin na yung buhay mo ay konektado na sa Diyos. Diyan ka na iikot sa buhay na gusto ng Diyos. At sabihin natin, isa pang salita then, from worldly life to spiritual life. Ano po? Na-convert. So, kung si Abraham lang, wala na dapat na hindi na kailangan ng conversion sa buhay niya. Kasi okay naman na. Pero, eto, gusto ng Diyos sa kanya, kailangan ma-convert. May plano ang Diyos. And, bilang isang ganyan lang na tao, gagawin kong kaya-kaya ba? And you know what? It's like that God must be joking. When He called Abraham to live a place where God wants him to live a life na hindi common na buhay. Nakakatawa dyan, I will make you a nation and become a father of many nations. Paano mangyayari yan? Marami kayo man siyang inheritance. Ang tanong, yung asawa niya ba o? Paano mangyayari? Maging isa kang nasyon, maging ama ka ng mga nasyon. Ang asawa mo po. So, gagawa ang Diyos ng isang kakaiba sa buhay ni Abraham. Babaguhin ko yung itsura ng buhay mo. Lahat ng sayo magiging buhay na para sa Diyos. Parang ito yung mundo, the earth, dito tayo.
common lang ang tao dyan na nabuhay. Pare-pareho lang. Yung buhay natin. Magtrabaho, kakain. Magtrabaho, kakain. Magtrabaho, kakain. Trabaho, kakain. Trabaho, kakain. Hanggang naubos yung edad mo, yung lakas mo, mamamatay ka na. Yan ang common. Ang gagawin ng Diyos, itong earth na ito, itong mundo na ito, ikaw na common, papalitan niya yan. Ang may emphasize dyan, yung design ng Diyos sa buhay mo, hindi normal na buhay, magiging kakaibang buhay. So sa mundo ito, na common ng buhay ng tao, nandyan si Abraham, nakakaiba yung buhay niya. Na-emphasize yung design ng Diyos sa kanya. At yan ay mag-uumpisa sa isang tawag. Get out from that place. Get out from that place of common life, common people, familiar life. And we'll go to a place where you will be changed. So, sa pagpunta na ng Kanaan, doon mababago. Doon maging kakaibang buhay ni Abraham. Tingnan natin yung shifting to the path of shifting of path of life, yung paano magbabago yan. Meron ditong mangyayari muna bago tuluyan na mangyari yung magbabago sa buhay ni Abraham. Dalawa lang naman ito na daan para mangyari. Alam niyo yung buhay ni Abraham. Ewan ko, parang wala namang ibigay dito na may plano ang buhay ni Abraham, may plano si Abraham sa kanyang buhay. Parang mababasa mo lang yung common na kung mabubuhay siya doon sa inheritance niya, palalaguin niya siguro yun, hanggang mamatay siya, iiwanan niya din. Eh wala naman siya siguro ay lahat na yung pamangkin niya. Pero merong plano ang Diyos ay Abraham. Plano yun, hindi plano ni Abraham. Plano ng Diyos ay Abraham. In application agad, hindi ko alam kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi ko alam. Pero dito, kay Abraham, sabihin na natin, ulit-ulit, parang si Abraham, parang wala namang makita ang plano. Pero, merong plano ang Diyos sa kanya at pinaalam ng Diyos. Ang plano ay, ito ang plano na. Vision. Go to Canaan, and I will bless you there. Dito sa lugar mo, hindi ka ma-bless. Ma-transform yung buhay mo doon. Para kumbaga, itong kalagayan mo na itong buhay, hindi ka ma-bless dito. Ano kung meron ganyan salita ang Diyos sa'yo? Hindi ka ma-bless ang buhay mo na ito. Dito sa bandang dito, transformation. Dito kita i-bless. Yan ang case ni Abraham. No? The first path is to listen to God's calling. Listen. Pakinggan mo yung tawag ng Diyos. Ewan ko kung mayroong tawag ang Diyos sa'yo. Gusto mo lang. Hindi naman nagsasalihan Diyos sa akin. Ako, nalaman ko lang na may tawag ang Diyos sa akin. Nagplano ako, hindi nangyari, na-convert ako, nagkaroon ako ng gusto mangyari.
So nandyan na yung vision. Sabi ko gusto ko maging pastor. Pinunit ko na sa Panginoon. Baka yun ang plan ng calling. Sabi ng Diyos sa akin, Nathaniel, huwag ka na ng pulis-pulis dyan. Dahil ko na yan, pastor ka. At yun na hindi ko makalimutan na bakit kahit nung lasing ako, inasabi ko doon sa babae na magpapastor ako. Tumawa siya. At nangyari na, pumunta ako sa Bible School, hanggang from Bible School, pinadala ko sa seminary. So yun, may calling. Alam nyo, wala kayong narinig sa Diyos na nagsasabi na gusto ng Diyos na kayo, hindi kayo mag-bless dito. No? God will not bless you in your life, in your present life, your common life. God will bless you in that spiritual life. Hindi kayo mag-bless dito sa lugar ng common people. Mag-bless kayo sa kingdom of God. Buhay ko ng kingdom of God. Diyan kayo bless. Wala kang narinig dyan? Nasabi ng Diyos? Wala. So wala pa kayong direction. Hindi nyo alam, nandito ka lang, nag-church ka, every Sunday, kaya pala wala kang paplano-plano sa buhay, wala kang direction sa spiritual mo. Kaya pala, parang hindi ka seryoso. Hindi tayo naging seryoso. At ang nangyayari sa atin, kung feel natin, okay, mag-church. Pero ito, kung wala kang narinig, ito, ang Diyos, ayaw niya tayong i-bless. Ayaw ka niyang i-bless dito sa buhay ng common tao. Gusto ka niyang umalis sa buhay na yan. Punta ka doon sa kingdom niya. Doon ka manirahan. Doon ka i-bless ng Diyos. Narinig mo? Ha? Narinig nyo? Hindi ako Diyos. Pero, naniniwala ako na sinasabi ko dito sa salita ng Diyos. Ito si Abraham, nakinig. Verse 1. Now the Lord had said to Abraham. Ang Diyos nagsabi kay Abraham, umalis ka na. Nakinig ko si Abraham. Verse 4. So Abraham departed as the Lord had spoken unto him. Pangalawa na daan para mangyari itong transform life at maiwanan mo yung dating buhay, common na life na yan. Second is heed to the call. Heed, makinig yung pakinggan mo talaga. Yung listen kanina or hear the call. Second is heed to the call. Pwede you may hear the call, but you don't heed to the call. Ibig sabihin, nanggad mo din ayam, di tawag, ng hampungan, dinunod. Ang may panad ng Pilipinas. Maaaring narinig mo, pero hindi mo pinakinggan. Pwede yan? Pinakinggan yan? Alam niyo ang point yan? Gusto nga na pa ibang biya ako. Tibor mo! O, therefore, o nakatali na. You heard the call,
but you didn't eat in the war. May mga open na tenga, kaya nga sabi ni Jesus, ano sabi niya? Ang may tenga, makinig. Ano? Makinig yung mga may tenga. Kasi may mga tenga na nakikinig, pero hindi niya pinapakinggan. Diba? Paano nangyayari ng ginugulo? Totoo yan. Kung makinig lang, madali ang makinig. Kung pakinggan mo, yun ang mahirap. Marami din nangyayari ang disobedience doon sa, in short, para hindi kayo mulaw sa pagsunod. Ipanag mo. Dinamig mo. Ayan. Pangat ko dinamig. Si Abraham, ito, napakinggan. Verse 1, kung makita nyo, chapter 12, verse 1, now the Lord had said unto Abraham, that is the call. Nagsalita. Si Abraham, pinakinggan niya. At sa verse 4, ginawa niya. So Abraham departed. Sabi ni God, umalis ka dyan. Abraham heard it. And he did. Nag-impake siya, umalis. Kasama niya yung mga pamilya niya. They went to the Canaan promise. Oh, ang ganda. Sinunod. Now, yung makita natin na ginawa dito ni Abraham ay asa, as soon as possible. Hindi niya pinahaba pa. Nung narinig niya, action man. Alam niyo, ang mahirap yung pagiging natin. Agitan-tantan. Ngayon, agitan-tantan. Ha? Procrastination. Procrastinating. Yan. Ang mahirap. Yung pinupostpone mo pa yung pagsunod mo. Yan ang mahirap. Kita niyo, yan na rin yung pinagsasabi ko. Nandito si Abraham, umalis ka dyan, i-bless kita doon. I-bless kita doon. Agad-agad! Kung gano'n ang salita, umalis ka, doon ka doon, i-bless ka doon. Siguro, ang nag-inspire, i-bless ako doon. Ba't pa ako dito? Kung doon ako i-bless. Doon na ako. Kaya, agad-agad kumilos. Alam niyo, bilib ako sa tibay natin mga Kristiyano. Balik tayo sa basic natin. Kung mangyayari ito sa atin, sabi ni God, ano ang kailangan mo? Ito, ang kailangan mo? Ito, damit, pagkain, magandang tirahan ng gusto mo, magandang buhay. Yan ang nagtatrabaho natin, di ba? So may iba, hanggang dyan lang, bakit ka nagtatrabaho? Makabili ng magandang damit, makakaroon ng magandang bahay, makabili ng masarap na pagkain. Yan lang naman eh. Pero pag sabi ni God, ito ang kailangan mo, pagkain, damit, bahay, inumin mo, nakakalis ng thirst mo, yan ang gusto mo. Seek ye first the kingdom of God. Ang tatapang natin, mga Kristiyano. Ayaw natin yung seek ye first. Ang gusto natin basta lang mayroong bahay, magandang bahay, may pera, may damit, may pagkain. Yun ang gusto natin. Pero yung condition na seek ye first, ayaw. Para tayo
naku, Diyos na yung nagsasabi, gusto kitang i-bless. Ito, another version niya to. Doon sa 60 verse na di ba sabi niya doon sa and all these things, sabi sa disciples, lahat ng ito yung mga kailangan nyo bilang tao na lang na ordinary, ito yung kailangan mo. Ibibigay ko yan, pero, kailangan maging pera. Si Kepers na hingga mo God, ayaw ko. Ito naman ang Abraham. Abraham, alis ka dito, punta ka doon, i-bless kita dito. Ito ang sampo. Agad-agad, naging pake. Ay, po, kasi nandoon, i-bless mo ako doon. Agad-agad niyo, guys. Ito naman maminsan, dito yung Kristiyano. No, una na kwartam, our peace of mind. Oray no, ada sa likwang, yung may kisakit, the problem of the health. Anong titarayan? Yan. Last, napuntahan natin ang Panginoon. Totoo yan. Kasi nandun ka sa lugar na hindi ka i-bless. Saka doon ka na lang si Lord. Diyos mo ako, Lord. Pagkakas mo, Lord. Pagkakas mo, Lord. Mamamatay na lang ako. Pagpatay ka na, saka i-travel doon sa lana. Ngayon, ang tanong ito. What if, ano kaya kung hindi sumunod si Abraham? Ano ang possible? Tingnan na natin kung ano possible. Kung hindi sumunod si Abraham, hindi siya o kaya hindi nangyari yung promise ng Diyos sa kanya, I will make you a nation, Israel. I will make you a father of nations, Arab countries, Gentile countries, dahil genuine line from Isaac to Jacob to the 12 tribes, Jew, from Ishmael to Esau to the Arab nations, yan. Asan galing yan? Abraham na. Kung hindi sumunod si Abraham na misyon ni Abraham at hindi natin kailangan ikwento-kwento ngayon si Abraham. Hindi na pinag-aaralan ng magandang halimbawa si Abraham. Na-miss niya sana itong opportunity niya. Ewan ko kung sino ang naging father of nation po sa akin. Dahil nandyan ang tanong ng Diyos na ako'y naniniwala, kahit umayaw ka sa plano ng Diyos, huwag mong sabihin, pag umayaw ako, hindi mangyayari yan. Hindi. Ang Diyos, pwede ganyan. Hindi ka na natapuan ng kata. Malis ka, hindi gawin mo pa, ayaw mo. Hindi ka na. Si Moses, nung nakaayaw siya, hindi ako, hindi pwede kasi, hindi ako. Kulang lang na totally na i-reject ng Panginoon ang Moses at sabi niya, nandyan yung si Aaron. Palitan niya kay Aaron. Kaya sa atin, minsan magsasabi na ay, hindi, ano ako, importante ako, hindi pwedeng ano yan, kahit hindi ako. Hindi, God will replace you right away. He can do that. Hindi tayo pwede mo sabi, mahalaga ako. Ang pastor, kaya kung minsan, pinag-aralan ng yan. Kami mga pastor, yung hindi ka tama, hindi ka maturuan,
lalo kung nakakasira ka ng testimony. Hindi naghihinayang ng pastor na sabihin, magano ka muna, mag-isip-isip ka kung gusto mo. Walang pwedeng sabihin natin na, ay bro, hindi ba makakawan pastor ko? Huwag ka mahalin ko rin. Hindi. Ang pastor nagtitiwala sa Diyos. Maintindihan niya. Yan ang tandaan natin. And God will always execute His plan perfectly using any among people who are really available and even those who volunteer themselves. Iboluntar niya ang sarili nila. Yan. O gamitin mo sa yan yung mga tao gustong mabuhay doon sa kanyang kingdom. So kung si Abraham, hindi siya nakinig at hindi siya sumunod doon ng business opportunity na yun. Alam niyo, sa ating buhay, kung ilagay mo, ilan ang mga na-miss mong opportunity sa buhay mo? Pagkakataon. Dahil lang sa hindi mo inilalagay sa aksyon yung mga narinig mo. Matangin mo, parang natuto na wala na, tinapon mo yung napag-aralan mo. Yan, yung labas niyo. Second, missed opportunities. If Abraham hadn't listened to God's call, he missed the opportunities. And itong hindi na-sustain yung relationship niya sa Diyos. Abraham's relationship with God, his family, and his community might have been altered. He might not have developed the same level of trust and faith in God. Anong ibig sabihin yan? Kung hindi nakinig si Abraham, ang relationship niya sa Diyos ay hindi niya na-enjoy o kaya rin siya pa rin yung dating walang relasyon. Ito ang mahirap dito, no? Yung relationship. So, alam niyo, si Abraham, nung naging nation siya, ang kanyang mga apo, may relasyon sa Diyos yan hanggang sa ngayon ng Israel. Makikita nyo, kung aware kayo sa nangyayari sa Israel, makikita mo yung protection ng Diyos sa Israel. Pamilya niya pa. Ito ang malungkot. Listen to this, malungkot. Kung hindi tayo, hindi natin sundin yung ating natututunan. Alam mo, hindi lang ikaw ang pangit ang relasyon sa Diyos. Kung pangit ang relasyon mo, baka mas pangit kung wala pa ang relasyon ng mga susunod mong anak ako sa Diyos. Yan ang napakahirap ng iyan. If you don't put in action God's word na palagi mong pinapakinggan, mahirap yan kung ang pamilya mo ay mawawala din ang relasyon nila sa Diyos. Parang hanggang sa iyo na yung natutunan mo, hindi na kasali ang anak mo, apo mo,
lahat na ng mahal mo sa buhay, hindi mag-i-spread kasi hindi mo nilalagay sa akin. Yan ang malamang na nangyari sa akin kay Abraham. Bigyan niya. Mahirap yan. Number 3, Abraham's life might have taken a different path. Misleaded. Yung nabuhay, misleaded. Yung wala ka sa tamang landas, nabukaw ka. Siguro ni Abraham, ano kaya buhay ni Abraham na nasa full pa rin siya? At iba na ang nasa kanan, ang pumunta doon. Siguro ito, sila na ngayon yung ginigera-gera. Sila itong mga kawawa. Siguro kung mabuhay si Abraham, sabi niyo, Apo, pag ganyan ang nangyayari, wasak-wasak naman itong lugar nyo, tinutulong ng meron tayong oil na ngayon, hindi kayo natitinabang. Ang nagkukontrol na sa inyo itong malaking mga puputing tao. Ano nangyayari itong blessings ninyo? Bakit hindi na kayo natitinabang? Ganyan siguro sasabihin ni Abraham. Bakit? Ito kalipin na country. Ano? Sila pang sumisira sa inyo, kinukontrol kayo, kaya-kaya nila kayo. Bakit? Kasi nandiyan ang Diyos. Wala sa inyo. Siguro malaking pagsisisi kay Abraham. Naaawa siya siguro sa mga anak niya, sa mga apo niya. Pero kahit wala si Abraham, yan ang sitwasyon ng mga Arabs. Ayan. May nililip niyo ba sa buhay niya? Ha? Sabi ko na kita niyo, from that life na meron ka, ilalagay ng Diyos yung buhay mo doon. Hindi naman, wala naman mawala sa iyo eh. Kaya lang yung operation ng buhay mo, hindi na common na operation. Kakaiba na. Magiging spiritual na ang operation ng buhay mo. Susunod dyan ang pamilya. Pero pag hindi, sabi ko, ito, ang resulta. Iiyakan mo someday ang mga mahal mo sa buhay. Pagdating ng araw, iiyak ka. Dahil ang mahal mo sa buhay, nawala. Dahil nawala ka sa landas. Ikaw ang sinundan nila. Kaya napakahirap ang magulang. Napakahirap lalo sa mga magulang. Ngayon, itong mga young people, nag-uumpisa ka pa lang, papunta ka na sa buhay na sirang klase ng buhay. Mawawasak ang buhay mo. Dahil hindi ka nakikinig. O kaya hindi mo pinapakinggan. Nakikinig ka lang, pero hindi mo pinapakinggan yung sinasabi na salita ng Diyos. After that, kung sakaling nangyari na yan, ano ang mararamdaman mo? Regret. Pagsisisi. Sigurado, wala akong alam na nag-fail sa buhay tapos tatawa-tawa pa, saya-saya. Pagtit na yan. Lista sa buhay niya yan. Pag dumaan ka sa buhay na ang hirap dahil alam mo tumayo ka sa Diyos, wala ka sa Diyos, hindi ka nakinig sa Diyos, after that, anong gagawin mo? Sigurado na sisisi.
Alam niyo yung prodigal son, ang kwento niya. Kinuha niya yung pangpasaya sa buhay. Umalis sa ama. Nabuhay ng mundo, makamundo. Anong nangyari? Dumating yung pagsisisi. Nakita niya ang pagkakaiba. Darating ang time, sasabihin mo, sayang. Sayang. Alam niyo ang tungkol daw sa mga matatanda? Yung matatandang nag-success sa buhay, materially, pero spiritually, hindi na-transform ang buhay. Yung buhay ka, kaya ako, meron naman sabihan na, pag minaman mo, huwag mong pinenta na nandyan yung mga magulang mo. Masakit sa kanila yan, pinaghirapan nila yan. Buti na ako, alam ko nirespeto ang magulang. Kaya man ang kung may sinasabi ang magulang ko tungkol sa lupa na iwanan nila. Pag-alala, hindi yan mabibig. Kung mabentaman na yung mga ako yung siguro, ako yung pero kung kami wala. Kung may magbentaman sa aming magkakapatid, kukunin. Ang masakit sa magulang, yung pinaghirapan mo nakikita mo na ibebenta niya tapos gagamitin niya lang sa kung iiyak-iyak na ma-remember mo yung yan na bili ko mo na patayo yan sa dami kong mga ganitong sacrifice. Tapos ngayon na ganito lang gagawin mo. Patirahin mo ako dito sa ganitong lugar. Sakit-sakit yan. Full of regret. Pero bakit naging ganyan? Kasi hindi ka nag-transform ng buhay mo, lumaki ka doon sa common na buhay na nandun din yung mga mahal mo sa buhay na yun ang natutunan nila. Pero kung if you live in the kingdom of God, no, sa transform life, at doon, blessed ka lahat, totally blessed ka ng Panginoon, ang anak mo, magiging hero ka sa kanila sa mga tao. Hindi, gusto mo ito ni Papa ko yan, gusto ni Mama ko yan. Tapos maramdaman ko kung paano mo sila tinuruan, maiya-apply nila. Bakit? Kasi meron silang Diyos na pinasatakutan. Huwag sana darating yung araw na yan na pagsisisi. Okay. Ano ba? Lack of directions or purpose. Alam mo ang mangyayari? Mag-umpisa sa iyo yung buhay mo na walang patutunuhan, walang purpose. Yung mga mahal mo sa buhay, mabubuhay din sila walang purpose. Alam mo purpose nila lang na nabubuhay? Maghanap ng trabaho, magtrabaho, kakain, mamatay. Yan ang purpose. Pero wala silang purpose na ang buhay nila ay anuman ginawa nila dito sa lupa pagdating ng araw, nasa Diyos sila. Walang spiritual, wala silang pakialam kung may langit, may Diyos, may angel mo kung may satanas. Wala man sila dyan naisip dahil sa wala kang influence ang mangyayari, gigising lang sila. Nakakatakot. Kapag kagising nila, hindi man nila alam, pero doon nila malalaman na may angel mo pa. Yan ang mga buwan. Kasi hindi nila pinangarap, wala kang binigay at may transmit na pangarap ng mabuhay ka sa Diyos in God's kingdom. Para kang selfish. Nabuhay ka lang, nakilala mo ang Panginoon.
naligtas ka, pero lahat-lahat nakapaligid sa iyo, pamilya o kaibigan o ano man yan, pupunta sa impyerno. Na-miss mo din yung blessing. Grabing blessing na na-miss. And lastly, miss personal experience with God. You will miss personal experience with God. Yan ang mangyayari kung hindi ka din makinig. Alam mo ba isang pinakamasaya? Kung may pinakamalungkot, meron namang pinakamasayang buhay dito sa lupa. Ano yun? Punong-puno ka ng experience sa Diyos. Punong-puno ka ng kwento sa buhay. Kung makabutan mo ang iyong apo o anak, ang tanda mo na nakita mo yung anak mo dumadaan sa hirap, alam mo na dyan yung very concrete, 100% kasabihin mo, alam mo, dumaan din ako sa ganyan. Nabuhay din ako sa ganyan. Pero ang Diyos, pinulot niya ako. Nagtiwala ako sa Kanya. God picked me up and He raised me from the trouble and put me in a place where I felt naramdaman ko ang Kanyang yakap sa akin. Ano mangyayari dun sa akin? May courage. Sabi ko, talaga? Mama talaga? Apat? Yun. Oo. Magtiwala ka sa marami na isa akong testigo sa kagandahan ng Diyos na yun. Sabay yung pag-advise mo, tignan mo yung buhay mo. Nabubuhay ka ba sa kagustuhan, kingdom of God sa salita niya? Baka naman kasi nabubuhay ka sa sarili mo lang. O doon pa siya matututo, papakinggan ka. Because you have the experience. Kaya sa tanongin ka, ano? Gusto mo, tinuwaman ka ng ewan ko. O ano? Kasi bakit ka wala kang experience. Kasi nung time na mayroon ka sana, na mismo yung mga tayo, yung mga pagkakataon na yan, yung mga privilege na yan, sinayang mo yung mga tayo. Wala kang masasabi. Kaya, pag ikaw naman ay nabuhay na dami mong experience sa Diyos, ang dami mong masasabi. Kaya lang na, sabi ko, Lord, kung anong experience ko sa iyo, kahit makulitan yung mga tao, hindi ako titigil na magkwento at ulitin na ikwento yung mga kagandahan ipinaramdam mo, ipina-experience mo sa buhay mo. Kahit makulit ako, sabihin at sabihin ko, I can give some proof, I'm a living witness that God is good, is really alive, active, until now, the God of yesterday, today, and forever. Hindi mo lang i-quote. Yes. The pastor said, the Bible said, that is yesterday, he said yesterday, today, and forever. Ganun ba? Ano ibig sabihin niya? Paano siya? Ano, hindi siya nagpabago, ganun. Sinang-state mo lang. Bakit ano ba? Basta ganun siya. Kung ano siya. Ano ba ang God noon? Ikaw hindi mo na-experience kasi wala ka sa Diyos. Ang layo-layo mo sa Diyos. Pero kung may experience ka Diyos, may laman yan. Malaman yan. Sabi ng principal, yung head, ayaw nilang tawagin na principal, head ng school. Sabi niya, gusto ko, ibigay mo nga yung lesson na ang tawag doon, syllabus mo na pag mag-absent ka, ay alam nila kung anong magsasabi. Okay. Pinili ko. Binigay ko.
tinignan niya, gusto ko lang magtutulong sa mga tutulong. Siyempre, ako lang, ano pa, kung ang paano niya, di-elaborate niya, kapatid lang naman yung di-elaborate. Kasi yung magtutulong doon, tinupukan ko si Mrs. O ituro mo, ay, pumunta siya yung nag-explain lang, ikaw salita, in-explain na yung word. Pero wala siya maibigay na example, reality of life na yan ay totoo. Ito mga estudyante na ito, bakit sabi ko sa iba ang style natin ito? We are here, I'm leading with you as like we are in the seminar. May times application yan. May tuturo ko sa inyo. To prove to you that lahat yan mga tuturo. E paano you are lack of experience with God? I-pray yan, hindi mo yung paliwanag. Alam mo, one time, anak, nag-pray ako nag-pray ako one time, anak ko, kapera-pera, nagdasal ako. And provided. Yung araw na yan, itong game, but you talk about prayer, yet you don't have experience about prayer. What kind? Diba? You talk about God's mercy, yet you don't have experience. Ano kung sabihin mo, one time, may fellowship, maulan sa panahon na yun, biglang maulan yung panahon. Ilang araw na lang fellowship na. Paano yan? Ang ginawa ko, alam mo, ang ginawa ko, anak, nag-pray ako. Ako, ganitong prayer. Lord, sana pagdating yung fellowship namin yan, dahil, ano yan, open yung lugar, sana makulimlim, para hindi mainit. Alam nyo, dumating yung araw na yan, makulimlim, hindi ko maharaw. Oo, nangyari yan sa ulo noon, doon sina, sa Roger, doon sa taas noon, may fellowship kami doon. Na Thanksgiving, pero nag-pray ako, pinakinggan ng Diyos. Second, alam ko bang God is really merciful, nakikinig ng prayer yun. One time, nagreklamo yung mga Kristiyano, sabi nila, gusto, pray mo naman ko. Wala na, sunog na yung mga namin, ano yun? Mais. Sunog na yung mga maisan namin. Pagkulang ng maisan nila ng Santa Maria. Al-Consulista. Wala na, kung masisira ang binugi namin, lebo, kahulo lahat, hindi. Pray tayo, bakit kayo, bakit ako lang, mag-pray tayo lahat. Then we pray. I lead the prayer. Lord, maawa ka. Di ba mga anak mo ito? Alam mo, umiiyak yung mata nila, mas lalo yung puso nila, alam mo ang hirap nila. Pwede pa Lord. Ito, alam namin, maintindihan namin na hindi takulan ngayon dahil summer that time, di ba? Summer yun. Hindi takulan ngayon sa summer time. Mali sila na mali kung nagtanim sila kasi ng summer. At Lord, wala kang posible sa iyo. In Jesus' name. Sige. Malis kami. Na yung araw na yun, bumalik kami doon. Saya-saya silang sumalunod. Pastor, nakapundo ka. Nakapundo ni Pastor. Bakita doon sa lugar na yan. Nakapundo ni Pastor. Hindi mo maintindihan yung nakapundo ni Pastor. Kala, nung umalis kami, umulan, nagbaha daw ng tubig doon sa kanila. Ang saya-saya. Nahiligan. Sabi ko, kita nyo, pati ang believer ko nun, nadama yun, nag-pray. Dapat ang prayer namin, Lord, ipatakbo lang ang ulan doon sa mga tanim ng believers. Ano, gusto ko para kasi
you have the Lord to hear our prayers. Meron kang mga experience. Meron kang mga karanasan. Meron kayo wala. Bakit? Pastor, ikaw lang meron kami wala. Tanungin mo sarili mo. Nandyan ka ba? Are you living in the kingdom of God? How, Pastor? How? Di ka na ba? Nakapagtutin ka? Napapakinggan mo ba yung mga message? Narinig mo ba? By faith ba? Diyan, ewan ko kung masasagot mo mga yan. Kung problema ka, pag-reklamo ka, hindi mo nararamdaman ng Diyos, mahirap ang buhay, ang daming problema. E bakit? Masasagot mo yan. Okay? Sayang mga sabi ulit, back to the message. Iwanan mo na yung klaseng buhay mo na yan, ako. Iwanan mo na yan. Gusto ng Diyos. Lipat ka dito, living in God's kingdom. Mabuhay ka, sundan mo ang mga salita niya. I-bless ka dyan ng Panginoon. Hindi po yan. Hindi niya sinabing, baka. Sinabi niya, move away. Go there. I will make you a nation. Father of nations. Sigurado niya. Bigyan niya